narito po ang aking kaagapay. Ayan, sa liderato, no, nandyan siya. No, iba-iba ang aming mga tayo, no? Pero iisa kami bilang pamilya. Yan. Katatayuan sa buhay, etc. And mga bumubuo po ng vision ng ministry na ito. Sister Jess, sige, we know this will be somehow timely po, no? Nasa Region 2 pa, praying tayo, makakabalik siya sa Region 4. But the message will speak today, napakaganda, para sa ating lahat na paghahanda. God bless you, ma'am. Si Lord maluwalhati sa puso. Teach us today, ma'am. Teach us today. Salamat po, Pastor, for God's glory po. Isa pong mapagpalang umaga sa ating lahat at kagaya nga po ng sinabi ni Pastor kanina, sabi ko, Lord, tapos na po yung worship service namin. Pwede na po kaming siguro mag-sharing na lang kasi if you have noticed while ago, ang ganda po ng ating worship songs. Ang mga puso po ng ating mga awit ay napakadalisay. Handang-handa talagang umawit and the songs are really for the Lord. Pakipalakpakan po natin ang ating Diyos. Amen! At sabi ko nga, Lord, baka pwede na, tapos na yung worship service namin nang maabsuelto na ako. Mag-lunch na lang po kami. At kasi yun lang naman ang gagawin natin sa heaven, di ba? Aawit. Wala nang magtuturo kasi nasa heaven na tayong lahat. But then, today is Sunday and we still have to share the Word of God. At ang aking pong key verse is 2 Timothy 1:7. At ganito ko po siya pinaraphrase. For God had given us the spirit of power and of love and a sound mind. Let us pray. Father in heaven, we thank you, Lord, today because we have sound mind, O Lord. Thank you, Lord, dahil sa bawat isa ngayon, Lord, ay aware sila. Kami po, Lord, ay patuloy na dapat mag-worship, O God. Mula sa aming puso, O Diyos, sa aming vision, O God, in holiness and truth. Lord, salamat po sa umagang ito. Thank you for your presence, O God. Holy Spirit, be upon us today, Lord, lalo na po sa akin, O Diyos. Lord, guide me, teach me, Lord. Kasama din po ako sa pag-aaral ngayon. Kasama na po ng mga hearers today. May your name be glorified, O God, and be magnified, for you are indeed our living God. In Jesus' name we pray, Amen. Simulan ko lang po sa maiksing istorya. Few weeks back, or September pa pala, ay nakita ko po yung calendar ko na, 3 linggo ako sa Laguna. Kasi meron pong 1 linggo dito sa Manila at 2 linggo pang mga activities. Kaya lang may nagmagaling sa opisina at pinagtuloy-tuloy ang aking ticket ng Zamboanga ng 2 linggo. So sabi ko, hindi ako makakapagluto. So sabi ko, last week na lang ako, Lord, magluluto. Pero pinagpray ko kay Lord na, Lord, may I have the time to share your word to my churchmate and on those nasa Zoom. May mga verses na po na binibigay sa akin ni Lord kasama ng aking devotional. Pero alam niyo po, hanggang last Friday, hindi ko mabuo-buo. Kasi ang daming challenges. Ang daming mga alam niyo po yun, mga padala ng kalaban para hindi ko siya mabuo. Nung Saturday morning, I have to text Pastor Ed and Pastor Rico na kahit hindi ko po nabuo, magme-mensahe po ako, Lord, bahala ka na sa akin. Sabi ko sa kanya. Sabi ko kay Brother Louie, tulog muna ako ha. Sabi ko, kailangan akong mabuo ito, Lord. Tulungan mo ako, O Diyos. And lo and behold, God has completed my message. Kahit yung hindi ko alam na dapat kong isama, ipinasama niya. At ako'y tuwan-tuwa kagabi dahil naisama ko po yun. At, pero yung kulang, si Pastor na po bahala. Ganon po yun.
Ang aking focus po ngayon is the spirit of a sound mind. Bakit? In the few times, na-challenge po yung aking sound mind. Madaming concerns, madaming problems, challenges sa trabaho. Kaya nga sabi ko sa sarili ko, Lord, ang dami kong pinag-iisipan dito sa dako ng Region 2 na to. At paano kaya, Lord, yung mga dapat kong i-consider din at isipin para sa aking iglesia, sa aking ministry. Kaya naiingit ako kay Sister Michelle dahil ang dami niyang oras na nagagampanan niya ang kanyang ministry. Sabi ko, Lord, kailan naman kaya ako? Sabi ko sa sarili ko. So, sabi ko, Lord, tulungan mo ako dahil gusto ko din po sa ministry. At itong sound mind na pinili ko ay hindi po about mental health. Although we celebrate the mental health awareness this month. And nabasa ko sa isang news ng CHED that many students, college students, are dropping from their subjects because of mental health. Sabi ko, madami na kasing abala ng mundo. Kaya ang mga bata, ang mga estudyante, hirap na silang mag-focus. And mind nyo, hindi lang po estudyante, pati po matatanda. Na kahit nagsasama-sama po sa isang grupo, nakatingin pa rin sila sa kanilang gadget. Kasama po ako doon. And so, sabi ko, Lord, there are a lot of factors that contribute para magkaroon ng sound mind ang isang tao. Pero magfo-focus po tayo sa Bible, hindi po sa mga psychology, hindi po sa mga iba't ibang aspeto ng ating kaalaman. But I would like to define what is a sound mind. Sabing ganon, meron daw physical relationship, meron daw relationship between the physical health and the mind. So a healthy body is a healthy mind. Sound body is a sound mind. Mens sana in corpore sano, sabi nga nila. Under the law, ang isang tao na below 18 years old, hindi pwedeng mag-enter into a contract. Lalo ang isang baliw. An individual with a mental capacity to make decisions and understand the consequences of those decisions, yun ang dapat may sound mind. Kaya pag ganito, turuan ko kayo. Hindi po pwede na mag-execute ng last will and testament ang isang deranged. Marerender void po yan sa court pagdating ng probate. Kasi titignan nila, was he in a sound mind? Ganon din po pag criminal case. Kaya mga nagbali-baliwan, di ba lately? May mga nagbali-baliwan, may mga nagsakit-sakitan, para hindi sila mapunta sa kulungan, mapunta sila sa hospital, in two reasons, either physically, mahina sila, or may tama talaga. So, ganun nila ginagamit. Alam nyo, kwento ko lang ito. When Dia was a small kid, mga high school ka ata noon, Neng, mga high. Si Dia, pag inalukan mo yan ng chichirya, kakain lang yan ng ilang piraso. And she would say, I am okay, I'm fine. Yun ang sagot mo, di ba? Si Sister Michelle, magluluto yan ng adobo, maalat, taas ng timpla. Sabi ko sa kanya, Sister, taas ng timpla mo. So, binababaan niya. Pero pansinin niyo sila. Hindi nila sila nagkakasakit ng bato. Bakit? They have sound mind. Ano yun? Meron silang self-control. Hindi sila kumakain ng marami. Di ba? Meron silang discipline. Sabi ko nga ang alat magluto ni Sister Michelle, pero ba't hindi nagkakasakit ng bato si Pastor? Kasi nga, merong sound mind. Meron siyang self-control. Because in the Greek language, sound mind means sophronismos. Discipline, self-control, act moderately.
See? Physical, ano lang yan, simple example lang yan. Kaya hindi sila nagkakasakit, konti sila lang kumain, kahit maalat ang kanilang timpla. Masarap kasi yung maalat di ba? Mas masarap siyang kainin. Kasi kaya walang lasa, bland, parang para sa mga may sakit. But let us look into Paul's guidance to Timothy, who was called very young into the ministry. Pero tama ba ako yun, Pastor? Developmental si Timothy because the mother was a Christian and he learned a lot from his mother, Eunice. Okay. So, sa kanyang murang edad, sinabihan talaga siya ni Paul, you are given the power, the spirit of power and of love and a sound mind. May sound mind ka. So, paano pinisend ni Paul ito kay Timothy? Let us look on chapter 1:7. Look into the words. Tingnan niyo po ninyo ang mga words na ginamit ni Paul. Hold fast to the form of sound words which you heard of me in faith and love which is in Christ Jesus. So kung ano yung mga narinig, ano yung mga itinuro ni Paul kay Timothy, hold fast. Panghawakan mo. Palaging ginagamit ni Pastor yung word na yan. Panghawakan ninyo ang salita ng Diyos. In chapter 2, verse 7, same din, in book of Timothy, consider what I say, and the Lord give thee understanding in all. That's leading Timothy to have a sound mind. Very young siya Maaalog yan. Batang-bata, may ministry. So, Paul has to train him. Paul has to teach him. And so the words used of these things, put them in remembrance in chapter 2, verse 14. Put in remembrance. Palagi mong tandaan. In verse 2, in chapter 2, verse 15, study to show thyself approved unto God. Study. Sige. Hold fast. Consider what I say, and the Lord give the understanding. Of these things, put them in remembrance. O sino yung mga kaparehas kung makakalimot? In another word, study to show thyself approved unto God. In chapter 3, sinabi din niya, verse 1, this know also that in the last days, perilous times shall come. No. So, buo yung pagtuturo magmula sa simula hanggang sa mangyayari sa huling panahon. But I would like to emphasize in chapter 3, verse 14, but continue thou in things which thou hast learned, and hast been assured of, knowing of whom thou hast learned them. And verse 15, and that from a child thou hast known the Holy Scriptures, which are able to make thee wise unto salvation through faith which is in Christ. So, pumunta pa rin si Paul doon sa pinaka-basic, and that is the Holy Bible. Holy Scripture. Sa lahat ng itinuro ni Paul, sa lahat ng kanyang sinabi, ito ang ini-emphasize niya kay Timothy. Look unto the Holy Scriptures. Tayo, do we look into the Holy Scriptures? Do we still read the Bible? Alam niyo po, pag tayo humiling kay Lord, like, Lord, gusto ko ng promotion. Yan, si Brother Edmar na-promote. And others, gusto ko ng trabaho,
Gusto ko ng mataas na sweldo. Gusto ko ng mataas na posisyon. Just like the song, the more you need God. Hindi tumitigil ang pangangailangan natin sa Diyos kung natanggap na natin ang ating prayer request. Because you know, higher salary means higher responsibility. Magpatulong kay Lord paano mag-budget. Kasi kahit malaki ang sweldo, pag hindi marunong humawak ng pera, kulang pa rin. Manghihingi ka na naman ng panibagong promotion. The higher you go in your life, as far as career, quality ng buhay, kinikita sa ating mga trabaho, the more you need God. The more you must pray. The more you seek Him. Kasi mas malaki ang challenges ng mas maraming pera, mas malaki ang posisyon dahil mas komplikado ang kanyang sitwasyon. You know, Brother Louie, nung bumalik sila dito sa Laguna, with all passion, sabi niya, Mami, ang mahal ng mga bilihin dito. Talagang nararamdaman niya. Kasi daw, sa pinanggalingan niyang probinsya, ang mumura daw ng kanyang mga nakikitang binibili. Kasi doon po, ang saging doon, ang 1 kilo, 15 pesos. Doon po, ang papaya, 15, 20, minsan libre. Ang suha doon, pag ayaw na nila, lalagay nila sa gilid, hihingiin mo na lang. That's how life is easy in the province. At si Brother Louie, siya ay nagrereklamo. Sabi niya, Mami, ang mahal talaga ng bilihin dito, ganito, ganyan. Dami niyang litanya. Sabi ko, Dad, try cooking the 500 pesos. How would it taste? Lutuin mo ang 500 mo. Ano ang lasa? Di ba wala? Di ibili mo na lang. Malalasahan mo at masarap pa kahit mahal. So, ano ang diferensya ng pera? Wala yan hanggat hindi mo gagastusin. Hindi mo yan matitikman. Kaya dapat ang pera na binibigay ni Lord sa atin, i-enjoy natin. Kasi yun yung reason kung bakit tayo binigyan. You try to keep it. Tago mo sa bahay ninyo, lagay mo sa wallet, then sit down the whole day. How would you feel? Would you have a sound mind? Wala, masisiraan ka talaga ng ulo. Kasi yung dapat na paglalaanan nun sa purpose ni Lord, hindi mo nagawa. See? So, kahit po mahal ang bilihin, enjoy it. Yan po ang realidad ng buhay. Pasalamat tayo, meron tayong pambili. Di ba? Subukan yung wala. Oh, sige nga. Wala. Sige, di lalong nakakasira ang ulo. Wala ding magawa. Alam niyo po, sabi ko nga, Lord, I am not complaining with the life that I have. I am just worried, sabi ko, Lord. Baka pag dumating ka, nasa tuparan pa ako, sabi ko. Namimigay ako ng pera, Lord. Andiyan ka na pala. Ako'y maiiwan naman, sabi ko. Baka naman pagtingin ko, puro na lang kwarta yan. At ang mga kasamaan ko ay nasa langit na. Kasama ka na, ako ay naiwan. Naka-uniforme pa ng dole. Sabi ko, Lord, wag naman. Kasi yung mga pinopost ni Pastor, minsan hindi ko binabasa. Kasi ako ay nagwo-worry. Lord, sabi ko, layo ko naman sa aking pamilya, tapos babasahin mo itong mga pinopost ni Pastor. Paano kung dumating ka nga? Sabi ko, maiiwanan ako, Lord, nagtutupad. Sabi ko, but thank you, Lord. Sabi ko, may mga opportunities ako na nakakapunta dito sa Santa Rosa. At I always look forward. Alam niyo po, pag makita ninyo yung, aantayin ko lang pagalitan na ako Kasi either meron po akong compensatory time off, either may sick leave po ako, leave. Alam nila, nasa Laguna ako. Sabi ko, Lord, this is for you and my family. So Lord God, tulungan mo ako, sabi ko.
I would like to shift a little. Ito kasi devotional ko po ito. At narinig na ni Pastor na minsan nag-pray ako. Na kahit tayong mga Christians, pwedeng mawala yung sound mind. Di ba, Pastor? When you grieve the Holy Spirit, and you are far away from the Lord, pwede kasing mawala yan. Si Pastor na mag-correct sa akin mamaya. And in Romans 1:28, the people addressed to whom the message of Paul was to the people of Romans, sa Rome. At ito yung gustong-gusto kong verse. In Romans 1:28, and even as they did not like to retain God in their knowledge, He gave them over to a reprobate mind to do those things which are not fitting or convenient. So that when we do not like to remember the Word of God, makakagawa tayo ng mga hindi tama. Marami ang pwedeng, at this would even cause spiritual death. When we do not like to retain God in the realm of our mind, kasi nga, kontrabida nga naman, di ba? Pag nagturo si pastor ng linggo, may gusto kang gawin ng Lunes hanggang Biyernes. Saliwa sa Word of God. Di ba? Anong mangyayari sa'yo? There are times that would happen also to me, even right after the worship service, when I would like to recall, nire-recall ko yung mga itinuro ni Pastor, yung kanyang key verse. Ala, hindi ko matandaan. Sabi ko, bakit? What's wrong with me? So I have to go back to the posting of Sister Jane. I have to help myself. I have to recall it. I have to be strengthened because challenging ang buhay natin sa araw-araw. Because my goal is, Lord, ayokong magkasala sa iyo sa araw na ito. Ala, ipagkasabi mo lang, meron na namang challenge, di ba? Sabi ko, talaga naman. Sabi ko, Lord, that is my goal to my everyday life. Because I want to be successful in my relationship with the Lord on the daily basis. Because meron akong dapat na ma-sharean ng mga tao sa araw-araw. Because time is of the essence. Time is of the essence. Alam niyo po, nagpe-prepare ako for November 4. It's the birthday of our governor. I will be having almost 3,000 TUPAD beneficiaries. Definitely magsasalita po ako. Sabi ko, Lord, ano uli ang sasabihin ko? Ano uli ang sasabihin ko? Sigurado naman, malilate yung governor eh. Sabi ko, I will take time. But you know, ang nangyayari, ang kalaban talagang pauunahin yung ama. Kasi late yung anak. Sabi ko, Lord, notwithstanding, kahit 5 minutes yan, 5 seconds yan, magsasalita pa rin ako. So, yun po yung aking mga minimithi sa buhay ko. Na magagawa ko, magampanan ko, kahit malayo po sa inyo, Lord, makagampan po ako. And I'm always grateful to the Lord for those opportunities na nakukuha ko. But you know what? May kakambal din pong challenge. Mayroon din po. Before I left for this week event, one of my staff decided on his own that violated the policy. Gusto ko siyang palitan. Sinabi ko nga kay Brother Louie, but I am in prayers. Kasi buntis ang asawa. Sabi ko, Lord, tulungan mo ko. Give me sound mind to make a sound decision. Kasi hindi po siya madali. He would lose his job. And he has a family to feed.
With this, tinuruan din tayo ng Bible. Paano tayo magkaroon ng magandang kaisipan? Ano dapat ang ating iniisip? In Philippians 4:8, whatsoever is true, tayo ba'y sinungaling pa? Wag naman, liars go to hell. Whatsoever is honest, whatsoever is just, whatsoever is pure, whatsoever is lovely, good report, virtue, and be of any praise. Think of these things. So meron tayong guidance to have sound thoughts. It's in Philippians 4:8. Maganda po itong ilista araw-araw, idikit doon sa wall, para kung may darating na taga-Marites, whatever is true. Whatever is honest. Oh, uso na po ngayon ng Marites. Grabe po, darating at darating yan sa iyo. So talagang unang tingin, tingin ko nga, ididikit ko po yun sa opisina namin. In Isaiah 26 verse 3, let us see some Old Testament characters that who have lived on this verse. Thou wilt keep him in perfect peace, whose mind stayed on thee, because he trusted in thee. Tayong kanta. Thou wilt keep him in perfect peace, whose mind is stayed, i-paraphrase ko, on the Word of God, on Jesus, our Lord and Savior, because he trusted in thee. The life of David. When King Saul wanted to kill David, dahil sa sobrang kompetisyon, di ba? So David has to hide in the mountains, among the rocks. And kaya na-develop sa isip, na-develop yung trust ni David sa Diyos. At ginawa niyang, He is my refuge. He is my shelter. He is my refuge and my shelter. Job, he lost everything, but he kept himself within God's mighty hand. He chose to. Kahit andun ng misis niya na kanyang sinusulsulan na siya, forget your God. No. I'll keep my God in my heart. So, God rewarded Job. Binigyan niya na mas magandang pamilya, mas mayaman. Pero siyempre, hindi na natin pangarapin yun. Parating na si Lord, di ba? Makontento na tayo kung ano yung binibigay ni Lord na blessing. Kasi yun pa rin yung kaya nating i-manage. So with that, meron pong itinuro sa akin ni Lord. He directed me into this verse. In Matthew 25:11, the parable of the 10 virgins. At puntahan natin yun. Yun ang pinakagusto kong parte sa aking mensahe. In Matthew 25, halatang bago tong Bible, di nabubuksan, Pastor. Nakadikit pa. In Matthew 25, and may I read? Namnamin po natin ito. Tignan natin saan tayo dito. Then shall the kingdom of heaven be likened unto 10 virgins, which took their lamps and went forth to meet the bridegroom. And 5 of them were wise. Tayo ba yun? And 5 were foolish. Sino mga yun? They that were foolish took their lamps and took no oil with them. But the wise took oil in their vessels with their lamps. While the bridegroom tarried, they all slumbered and slept.
And at midnight there was a cry made, Behold, the bridegroom cometh, go ye out to meet him. Then all those virgins arose and trimmed their lamps. And the foolish said unto the wise, Give us of your oil, for our lamps are gone out. But the wise answered, saying, Not so, lest there be not enough for us and you, but go ye rather to them that sell and buy for yourselves. And while they went to buy, the bridegroom came, and they that were ready went in with him to the marriage, and the door was shut. Nasaraduhan na. Afterward came also the other virgins, saying, Lord, Lord, open to us. In verse 12, but he answered and said, Yes, verily I say unto you, I know you not. Verse 13, Watch therefore, for you know neither the day nor the hour wherein the Son of God cometh. The foolish virgins were not of sound mind. They were not prepared to meet the bridegroom. They did not prepare. There was no preparation on their part. Kasi kulang eh. Alam nila na pag walang oil yan, hindi yan masisindihan. Was their mind sound? Hindi. Hindi sila naghanda. There was no personal preparation. In meeting our Lord, there has to be personal preparation that we do in the daily basis. Hindi lang sa pagdating niya, hindi mo matatansya. Walang nakakaalam. Sabi nga po ni Pastor, it's either soon or medyo mag-e-extend si Lord. But the wise virgins were all prepared, ready to meet the bridegroom. In Revelation 16:15, Behold, I come as a thief. Blessed is he that watcheth and keepeth his garments, lest he walk naked and they see his shame. When the foolish virgins were shut out, anong pakiramdam nila? Their labor was in vain. They were half prepared. Tayo kaya? In 1 Corinthians 2:16, we have the sound mind, definitely. We have that sound mind. You know why? We have the mind of Christ. We have the mind of Christ. Pero bakit may mga Kristiyano pa rin na nagugulumilihan sa mundong ibabaw? Bakit? Let us check ourselves. Do we belong to the category of the wise virgins who are ready to meet the Lord Jesus? Or just like the foolish virgin, sige, ano pa yung mga ginagawa natin dyan? Di ba? Ako, nakukonsensya talaga ako pag nag-e-FB eh. Ano mga nababasa ko. Sabi ko, Lord, sabi naman, Lord, tawad na. Pero sige pa rin. O, di ba? Sino sa inyo ang hindi ganon? You know, tuwing sinasabi ni Pastor na malapit na si Lord darating, I always check myself. Handa na ba ako, Lord? Makakasama kaya ako, Lord? With all those busyness sa buhay. With all those activities. Alam niyo po,
maganda ang sitwasyon ko sa Quirino. Sabi nga ng boss ko, yung aking director, tama pala, tama ang mga ginagawa ng aking tao sa Quirino. Because ang pinaka-barometer po nila, pag nagreklamo po ang congresswoman, nireklamo ka na, ibig sabihin, say bye-bye. Pag yan, nireklamo ka pa ng governor, ibig sabihin, you have to pack your bags. Lately, tumawag po ang congresswoman sa aking director dahil may problema sila doon sa mga tao nila na kausap ko. So, galit na galit daw si Kong. Pero si Kong hindi tumatawag sa akin, di rin ako tumatawag, di rin ako nagme-message. Kasi hindi rin po ako mahilig sa mga ganyan. So silang nag-usap. Sabi ng director ko, kumusta naman yung aking tao dyan? Wala kaming problema dyan kay PD. PD tawag po nila kasi wala kaming problema dyan, blah, 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 blah. So sabi ko, it's all because I have the fear of God. Kung ano lang yung tama na ayon sa salita ng Diyos, yun po yun ini-implement ko sa aking opisina. Alam ko po, hindi nila ako masyadong gusto, pero nagpapasalamat ako dahil nai-implement ko yung tama. Yung tama at tama lang sa kalooban ng Diyos. I always talk about dishonesty. I always talk about, wag namang ganyan. Pag naman hindi kayo qualified, wag naman kayo magpa-profile at ayaw nyo magtrabaho. Nakikiusap naman ako. Ako nakikiusap na sa mga tao. So minsan, sabi ng mga bata sa akin, Ma'am, may nag-withdraw. Natakot yata sa sinabi ninyo. Hindi. Ang sa akin lang is, sundin natin yung tama. Kasi, yun yung kalooban ni Lord. Kikita kayo dyan, 4,500, 10 araw. 20 lang mawawala dyan sa pandaraya natin. And I thank the Lord of the strength na binibigay niya sa akin. At yung sound mind, palagi ko yun inaano Lord, salamat kasi nasa tamang katwiran pa ako at nasa tamang isipan. Pero alam naman po ninyo, hindi ako perfect. Kaya, minsan tumataas yung boses ko, nagkikresendo po yung boses ko. Pero ngayon, natutunan ko na yung mag 180 degree na talikod para hindi na ako magsasalita at ayoko nang magkasala. Because the moment I open my mouth, talagang meron na pong lalabas na hindi maganda. So, yun po yung experiences ko. At ito po yung aking not feeling verse kasi ito po yung nagagamit ko sa aking buhay. Kahit sa pamilya ko. Sabi nga ni Brother Louie, tuwan-tuwa ako sa sinasabi niya Sabi niya, alam mo, Mami, ang laki ng pinagbago mo. Hindi mo na kami pinapagalitan. Sabi niya, hindi mo na kami pinapagalitan. Yung maliliit na, wala na, hindi na ako, titingin lang ako sa ganyan. Hindi na. Sabi niya sa akin, tuwan-tuwa naman ako, yung aking asawa ay nakita niya yung aking pagbaba. So, yun po yung aking maiksing sharing, and I hope po, and I pray the Lord is glorified, magnified, at babalikan ko po yung verse, for God had given us the spirit of power and of love and a sound mind. Tayo po'y manalangin. Amang banal na makapangyarihan, ako po'y nagpupurit, nagpapasalamat, Lord, sa iyong kapangyarihan sa buhay ng bawat isa sa amin. Lord, you have given us a spirit of love, spirit of power, at lalo na, Lord, spirit of a sound mind. Lord, we pray, itong ibinigay mo po sa aming biyaya, ay magagamit namin para patuloy kang paglingkuran, patuloy kang sambahin, at maitaas sa aming buhay, O Diyos. At Lord, dalangin namin sa mga kasama namin na hindi pa nila na-appreciate the spirit
that you have given us, the Spirit that you have given to them. Lord, may you continue to bless them with your guidance and your presence sa buhay ng bawat isa. Salamat, Lord, sa paggamit mo po sa akin. It's an answered prayer for me, Lord, na napaglilingkuran po kita, O Diyos. Hindi lang po sa mga tao na nangangailangan ng tulong. But more than that, Lord, ikaw na lumikha sa akin. Ikaw, Lord, na gumagawa para sa akin, O Diyos. Kayo, Lord, ang aking paglingkuran. At gusto ko yun, Lord, ang buhay na paglilingkuran ng Diyos na gumawa, lumikha, at nagbibigay ng biyaya sa buhay ko. Lord, maraming salamat po, Lord. At ito po ang aking form of worship to serve you and bless you in holiness and truth. Maraming salamat, O Diyos. May your name be glorified. In Jesus' name, amen. Meron pong hiningi akong song. May we hear that song? Salamat po.